Noong ika-31 ng Mayo 1908 natagpuan si Marguerite Steinheil na nakatali at may busal sa kanyang bibig sa kanilang bahay sa Paris, habang sa ibang mga kwarto ay pinatay ang kanyang asawa at ina. 10 taon bago nito, nasangkot siya sa isa pang eskandalo dahil binibigyan niya ng sexual na kasiyahan ang Panggulo ng Pransya bago ito namatay. Kaya, ang mga trahedyang ito ba ay nagkataon lang o may mas masama talagang nangyayari? Tuklasin natin ang kanyang kwento. Ang babaeng kilala ngayon at sa kasaysayan bilang Marguerite Steinheil ay ipinanganak bilang Marguerite Jean Japy sa rehiyon ng Boucourt sa Hilagang Silangang Pransya noong ika-6 ng Abril 1869. Tinatawag siyang Meg na malalapit sa kanya. Galing siya sa masaganang pamilyang gitnang uri. Ang ama niyang si Edward ay industrialista at ang ina niyang si Emily ay anak ng may-ari ng bahay panuluyan. Dahil sa mayamang pinagmulan, nakatanggap si Meg ng magandang edukasyon at sarili niyang pribadong tagapagturo at napakinabangan niya ito sa mga sumunod na taon. Nang siya ay 17 taong gulang, nasangkot si Meg sa isang kaibigan ng kanyang kapatid na lalaki. Ngunit hindi nagtagal ay lumala ang mga bagay at kinailangan ng kanyang ama na si Edward na makialam at tapusin ang kanilang relasyon. Malapit na malapit si Meg sa kanyang ama at labis siyang ngalungkot ng pumanaw ito dahil sa atake sa puso noong 1888. Sa pagkakamatay ng kanyang ama, lalo pang lumakas ang hangarin ni Meg na maging bahagi ng lipunan sa Paris. At sa mga sumunod na taon ay napalapit siya sa kabisera ng Pransya kung saan nasangkot siya sa iba't ibang eskandalo. Bago tumira si Meg sa Paris, bumisita muna siya sa kapatid niyang babae sa Bayonne sa Timog Pransya. 20 taong gulang siya noon nang makilala niya si Adolphe Steinheil, isang Pranses na alagad ng sining na halos doble ang edad sa kanya. Agad na na-inlove si Adolphe kay Meg at nagpakasal sila noong 1890. Dahil dito, nakuha ni Meg ang pangalang mas kilala siya ngayon bilang Marguerite Steinheil. Ang kanyang asawa ay anak ni Louis Charles Steinheil, isang medyo matagumpay na artista na gumawa ng ilan sa mga fresko na makikita ngayon sa Katedral ng Strasbourg, bagamat si Adolphe ay halos sapat lang ang kinikita sa kanyang pagpipinta. Ang mag-asawa ay tumira sa Paris noong Belle Époque, isang panahong napakalaki na naging tagumpay sa sining sa kasaysayan ng kabisera ng Pransya, kung kailan naging sentrong pangkultura ito ng buong mundo. Kahit hindi sila mayaman, namuhay sila sa isa sa mga pinakamasiglang lugar sa buong mundo sa makabagong panahon. Madalas silang pumunta sa Moulin Rouge at iba pang mga ka-Brian dancehall noon at nakikihalubilo sa mga kilalang personalidad sa panitikan ng panahon na iyon. 1 taon matapos iyon, nagkaanak ang mag-asawa, ngunit nagkaroon sila ng alitan at namuhay ng magkahiwalay kahit hindi nagdiborsyo. Dito, nagsimulang maging tinatawag na demi-mondaine si Marguerite, isang babaeng kabilang sa demi-monde o half-world. Sa madaling salita, isang kurtisano. Sa paglipas ng dekada 1800 at 70 naging tanyag si Marguerite dahil sa kanyang kagandahan at sa kanyang mga lihim na pag-iibigan. Marami siyang naging sikat na manliligaw pero wala nang tatalo kay Félix Faure, isang kilalang politiko sa Pransya. Galing siya sa medyo payak na pinagmulan. Umakyat siya sa ranggo ng politika sa Pransya noong ika-3 Republika matapos ang digmaang Franco-Prussia noong unang bahagi ng dekada 1870. At sa kabila ng inaasahan ng marami, naging presidente ng Pransya noong 1875. Hahawakan niya ang posisyon ng mahigit 4 na taon hanggang sa may hindi inaasahang kinasangkutan si Marguerite. Nakilala ni Marguerite si Faure at nagsimula silang magrelasyon noong 1877, mahigit 2 taon matapos siyang maging Pangulo ng Republika. Nagpatuloy ito ng paputol-putol sa sumunod na 2 taon. Sukdulan na ang mga pangyayari noong unang bahagi ng 1879. Ayon sa isang ulat ng pahayagan noong panahong yon, noong ika-6 ng Pebrero, 1879 si Faure ay nasa palasyo ng Élysée sa Paris nang bigla siyang lumabas mula sa kanyang opisina papunta sa silid sa labas ng opisina. Sinabi niya sa sekretaryo na masama ang kanyang pakiramdam. Agad na dumating ang mga doktor, ngunit namatay ang Pangulo kinagabihan. Ang eksaktong nangyari ay malawakang naiulat at pinagtalunan. Karamihan ay sang-ayon na nung siya ay nagkasakit,
Si Four ay nasa kanyang opisina kasama si Marguerite kung saan sila ay nagtalik o gumawa ng sexual na aktibidad sa kanyang mesa sa opisina. Kung anong uri ng mga aktibidad ang ginagawa sa kanya ay isang bagay na pinagtatalunan. Malinaw na anuman ang ginawa ni Marguerite ay nagkaroon ng epekto kay Presidente. Si Fau, na nasa huling bahagi na ng kanyang mga 50 at palala ng palala ang kalusugan, ay nagkaroon ng atake sa puso o iba pang insidenteng medikal, malamang ay stroke, na naging sani ng kanyang pagkamatay hindi nagtagal pagkatapos. Hindi lahat ng media ay nagulat nito. Halimbawa, isang kilalang pahayagan noon ay hindi nabanggit si Steinheil o ang umano'y pagkakasangkot niya sa pagkamatay. Sinabi lang nito na si Fau ay namatay noong nakaraang gabi sa Paris, biglang inatake ng apoplexia. Napansin na kamakailan lang na kumpirma na siya ay may malubhang karamdaman at naapektuhan ng kanyang puso ilang buwan nang nakalipas. Iniulat ito hanggang sa Australia at walang naging kontrobersya tungkol sa mga pangyayari ng kanyang pagkamatay kaagad pagkatapos nito. Sa kabila ng mga paunang ulat na ito, si Marguerite at ang kanyang relasyon sa yumaong Pangulo ay naging paksa ng pagsusuri ng media at nanatili itong ganoon hanggang ngayon. May mga pag-aaral na nagsasabing bahagyang responsabil siya sa stroke ng Pangulo, ngunit may ibang nagsasabing wala siya noong nangyari ito. Ang malinaw ay si Marguerite ay nakilala pagkatapos bilang isang medyo kontrobersyal na personalidad sa buhay sa Paris. Ngunit para sa ilan, lalo pa nitong pinataas ang kanyang reputasyon. Maraming lalaki sa lipunang Pranses ang namangha kay Marguerite sa kanyang husay sa silid-tulugan o sa kasong ito sa opisina na nagdulot ng matinding pagnanasa sa Pangulo at naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa kabila ng iskandalo, marami pa rin kilalang lalaki ang bumibisita sa kanyang salon, nanatili siyang sosyalita at nagkaroon ng maraming relasyon pagkatapos. Maaring tanungin mo kung alam ng asawa niya ang mga relasyong ito at bakit niya ito pinapayagan. Alam niya, pero inaalagaan pa rin ni Marguerite ang asawa at karera niya. Marami ring kasintahan niya ang nagpagawa ng painting kay Adolf kaya gumanda ang kabuhayan nito. Lumala ang usapin sa pagkamatay ng kanyang kasintahan sa mga sumunod na linggo at buwan dahil lumitaw ang mga haka-hakang may kaugnayan ang pagkamatay ni Fort sa kaso ni Dreyfus. Lagi itong laman ng balita sa Pransya mula 1,894 ng unang sumiklab ito hanggang 1,906. Ito ay tungkol sa opisyal ng militar ng Pransya na si Alfred Dreyfus na unang inakusahan noong 1,894 ng pagpapasa ng mga lihim ng militar sa gobyerno ng Alemanya. Si Dreyfus, isang Hudyo, ay napatunayang nagkasala at ipinatapon sa isang kolonyang penal, ngunit lumitaw kalaunan ang mga ulat na nagpapatunay ng kanyang pagiging inosente. Ang kaso ni Dreyfus ay naging malaking issue sa loob ng lipunang Pranses, kung saan napag-uusapan din ang mas malawak na issue ng antisemitismo sa lipunang Pranses. Noong 1899, may ulat na palihim na nakatanggap si Marguerite ng mga dokumento tungkol kay Dreyfus at sa kanyang kaso na may kaugnayan sa pagkamatay ng presidente habang sila ay magkasintahan. Bukod pa rito, inakusahan ng mga tutol kay Dreyfus si Marguerite na nilaso niya si Felix Ford para sa tinatawag na sindikatong Hudyo. Dahil ipinahayag ng presidente na siya ay tutol sa muling pagrepaso ng kaso ni Dreyfus. Gayunpaman, wala ni isang konkretong ebidensya na sumusuporta rito. Teorya lang ito ng sabuatan o huling bahagi ng ika-19 na siglo. Lalong nadawit sa kontrobersya si Marguerite sa loob ng isang dekada matapos ang insidente ng 4. Sa pag-itan ng panahong iyon, patuloy siya nagdadala ng mga bisita sa kanyang salon at nagtrabaho bilang isang kurtisana na muhay ng katulad ng buhay niya noong dekada 90 ng 19 na siglo bago ang insidente ng 4. Maari nating tawagin ang sumunod na insidenteng ito bilang ang Aferang Steinheil. Noong ika-31 ng Mayo, 1908 natagpuan siya ng mga pulis sa kanilang tirahan sa Paris sa tirahan nila ng kanyang asawa sa Paris. Nakatali at may busal siya ng datnan ng pulis, pero hindi siya nasaktan at nanatiling malusog. Hindi ganun ang nangyari sa kanyang asawa at sa ina ni Marguerite Steinheil na kapwa natagpo ang patay sa ibang bahagi ng apartment matapos silang sakalin hanggang mamatay. Ang pagbubunyag naman nangyari sa tahanan ng Steinheil na may kaugnayan sa babaeng sentro ng Four Affair 10 taon nang nakalipas ay nagdulot ng kaguluhan sa mga pahayagan.
Lalong lumala ito dahil kay Marguerite mismo na nagdagdag ng misteryo sa mga pangyayari sa pamamagitan ng pagsasabing 4 na individual na nakasuot ng itim na balabal ang pumasok sa kanilang bahay at tinalian siya bago patayin ng kanyang asawa at ina. Kahit gaano pa kadetalye ang kwento ni Marguerite, naghinala ang mga pulis na siya ang may kagagawan ng mga nangyari at pagkatapos ay tinalian lamang ang sarili upang magbukang isa sa mga biktima. Hindi sila nakahanap ng matibay na ebidensya para suportahan ito sa agaran investigasyon, ngunit naghinala sila kung bakit siya ang natira at sa katotohanang wala namang mahalagang bagay na nanakaw. Kaya, nang tila sinusubukan ni Marguerite na ituro ang isang katulong ng mga Steinheil na sinasabing siya ang may kadagawan ng pagpasok sa bahay at pagpatay. Nakasama ang ilang kasabwat nito, nagpasiya silang arestuhin siya dahil sa panghimasok sa ebidensya noong huling bahagi ng Nobyembre, kalahating taon matapos ang mga pagpatay. Ipinadala si Marguerite sa bilangguan ng Saint Lazare sa daan mula Paris papuntang Saint-Denis. Itinatag ito bilang isang bahay pahingahan para sa mga may ketong noong panahong medieval, ngunit kalaunan ay naging isang uri ng maagang modernong asylum para sa mga baliw at pagkatapos ay naging bilangguan. Dito siya ikukulong habang pinoproseso ang kanyang kaso at haharap siya sa paglilitis noong 1909. Nagsimula ang kaso ni Marguerite noong tag-init ng 1909 at nagpatuloy hanggang taglagas at natapos lamang ito sa unang bahagi ng taglamig ng taong iyon. Nagbunsod ito ng pambansang eskandalo. Lahat ay nais makakuha ng tiket sa paglilitis at laging pinag-uusapan ang kaso sa mga salon ng Paris noong taon na iyon. Una, nariyan ang katotohanang si Ginang Steinheil, halos isang dekada matapos ang kanyang papel sa Four Affair, ay biglang bumalik sa mga pambansang pahayagan dahil sa isa na namang misteryosong kaso na nauwi sa pagkamatay ng kanyang asawa at ina. Tinawag ng mga pahayagan ang kasong ito na impasserence and crime at nagkomento tungkol sa nakakabahalang asal ni Marguerite na tila hindi naman labis na nabahala o nalungkot sa nangyari. May mga naghinala na siya ang nag-utos ng pagpatay para makapag-asawa muli pero mahina ang motibo. Marami ang hindi naniwala sa kanyang kwento at may ebidensyang sumasalungat dito. Kasabay ng pagdami ng teorya ng sabwatan, muling lumaganap ang matinding antisemitismo noon. Kasama ng mga paratang tungkol sa umano'y papel niya sa Dreyfus Affair na nagpatuloy sa Pransya hanggang 1906 nang tuluyang mapawalang sala si Dreyfus. Ang hukom na maliwanag na laban kay Marguerite ay lalong nagpasiklab sa sitwasyon sa pagsasabing di kapani-paniwala ang ebidensya ni Steinheil. Tinawag niyang kasinungalingan ang mga kwento nito at binanggit ang listahan ng mga naging karelasyon niya. Sa kabila ng lahat ng ito, mahusay na hinarap ni Marguerite ang sitwasyon, nagsisinungaling kapag kinakailangan at tumaamin ng pagkakamali kung kailangan. Isinisi niya ang lahat ng mga hindi pagkakatugma sa kapalpakan ng pulisya at nanindigan sa kanyang kwento na ang mga krimen ay ginawa ng 4 na magnanakaw na nakadamit ng itim. Dahil walang totoong ebidensya na sumusuporta sa anumang alternatibong teorya, noong Nobyembre 1909 naraan siya matapos ang ilang buwang deliberasyon na patunay ang walang sala si Marguerite. Ang katotohanan tungkol sa kung ano talaga ang nangyari sa bahay nila ng kanyang asawa noong unang bahagi ng tag-init ng 1908 ay hindi na kailanman lubos na malalaman. Pagkatapos ng kanyang paglilitis, pagkakakulong at paglaya, piniling iwan ni Marguerite ang Pransya at mamuhay ng tahimik sa Londres, Inglaterra noong unang bahagi ng dekada 1910. Dati, ang anak niyang babae ay tumira sa pamilya ng yumaong ama at hindi pinayagang makipag-ugnayan sa ina. Nagkahiwalay sila ng ilang taon, ngunit nagkasunduri noong 1911. Sa Inglaterra, sinumula ni Marguerite na linisin ang pangalan niya sa publiko sa pamamagitan ng pagsulat at paglalatala ng kanyang mga alaala noong 1912 na ipinagtanggol ang kanyang mga ginawa noong 1890 at mga unang taon ng 1900. Bahagya lang silang nagtagumpay sa Duvensoul, ngunit simula noon ay malawakan na itong inaral ng mga eskolar upang maintindihan kung paano inilarawan ng isang akusadong babaeng tulad niya sa Bellepoque, Pransya, ang sarili niyang depensa at mga kilos. Ang natitirang buhay ni Marguerite ay hindi gaanong makulay. Muling nag-asawa siya noong 1917 at 17 sa mas matandang Briton na abogado at mababang ranggong maharlika si Robert Scarlett, ika-6 na Baron Arbinger.
Nagtagal ang kasal nila hanggang sa maagang pagkamatay ni Robert Scarlett pagkalipas ng 10 taon noong 1927. Si Margaret ay nasa huling bahagi na ng kanyang 40 DS nang sila ay ikasal at hindi na sila nagkaroon ng anak. Pagkamatay niya, tahimik na namuhay si Margaret sa Timog Inglaterra ng higit 25 taon. Pumanaw siya noong 17 ng Hulyo 1900 at 54 sa edad na 85 sa baybaying bayan ng Hove sa English Riviera. Ang kanyang kwento ay naging tanyag sa ilang pagkakataon nitong mga nakaraang taon, bagamat may malaki pa ring pagtatalo kung ano nga ba talaga ang nangyari noong 1879 at 1908. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito tungkol kay Margaret Steinheil. Sana ay nahanap ninyong kawili-wili ito. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa kanyang buhay sa ibaba sa mga komento at kung may mga suhestiyon kayo, sigurado hinding ilagay ang mga ito sa ibaba sa mga komento. Sana nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para agad ninyong makita ang mga video ko kapag nag-upload ako. Hanggang dito na lang muna, magkita tayo ulit sa susunod na Forgotten Life. Salamat!